Halos buong Kamaynilaan ang nalubog sa baha matapos ang di inaasahang pananalanta ng bagyong Ondoy. Libo-libong pamilyang nawalan ng tahanan. Pinakaapektado ang mga lalawigan ng Marikina, Cainta at Pasig. Sa paghupa ng baha, lumitaw ang mga naiwan ni Ondoy, mga sira at putikang ari-arian at mga labi ng mga namatay. Babae, lalaki, matanda, bata. Halos 2 linggo na ang nakakaraan mula nang maganap ang malawakang pagbaha sa Kamaynilaan. Pero patuloy pa rin ang buhay para sa marami nating kababayang sinalanta ng bagyong Ondoy. Bakit hindi matanggal itong mga iba maliliit na putik na to? Dapat malinis na malinis to dapat eh. Agnes, Ma? nandito na yung mga gamit ni Grace na napatuyo ko na. O, saan ba natin ilalagay Ay, ito? hindi. Ako na ang bahala sa lahat ng yan, Ma. Ako magtatago niyan. Ayusin ko yan. Kasi gusto ko malinis na malinis eh. Malinis na yan. Wala nang puti. Hindi, meron pa. Gusto ko pag makita ko pag pumasok ako, malinis yung kwarto ng bata. Para pag... Nga pala, Basta gusto ko maayos. Agnes, ito ba yung hinahanap mo? Saan nyo nakita? Hinahanap ko to. Naku, talagang pinaprame ko to, Ma. Alam mo, naalala mo ba nung araw na yon? Umuwi yung bata. Sabi ni Grace sa akin, Ma, nakakuha ako ng star. Eto yun. Eto yun. Buti. Naku, matutuwa yun. Buti hindi nga naanod ng baha eh. Dapat isabi ko to para makita na maganda yung trabaho ng anak ko. Parang kailan lang naman, naalala mo ba nung nakuha niya to, nung umuwi siya, nakangiti. Ang saya-saya niya. Ay, nako, ako pa ba makaalala niyan eh. Mahina na memorya ko. Agnes. Parang no? Ayan ka na naman eh. Di, okay ako. Okay, Ma. Tama na. Naalala ko lang talaga. Kasi parang kailan lang, tuwan-tuwa siya noon nung nakakuha ng anak ko doon. Taas ng grade na dito. Tsaka yung, hindi ko malimutan yung mukha niya. Saya-saya niya talaga. Ay, saya. Hindi ko kaya niya. Oo, Ma. Gusto ko maayos. Ako mismo mag-aayos ng kwarto kasi gusto ko, pag nakita ko, naiintindihan mo ako, Ma? Oo, naintindihan kita. Hindi ko alam paano ako mag-uumpisa. Hindi ko talaga alam. Hindi. Manghirap. Buboy? Buboy? Oh, ba't ngayon ka lang? Kanina ka pa hinahanap ng mama mo. Di ba kanina pa yung uwian mo? Ayan. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ha? Ba't ngayon ka lang? Gusto daw po kayong makausap ng teacher ko bukas, Ma. Buboy, ano nangyari? Nakipag-away ka ba?
Ang kaklase ko naman po yung nauna eh. Gumanti lang naman po ako. Ang sabihin mo, matigas talaga ang ulo mo. Yun ang totoo. Ilang beses ka nang pinagsabihan, di ba? Hindi ka naman natututo eh. Kaya nga kung hindi dahil sa'yo, dapat hindi namatay si Grace eh. Yes, ano ba? Huwag mo sabihin sa bata yan. Eh, matotoo naman ang sinasabi ko ah. Kung hindi ka naglayas, alam mo, dapat hindi kita hinanap. Dapat si Grace buhay ngayon. Kasalanan mo! Agnes, walang gusto mo wala si Grace. Intindihan mo, mama mo, ha? Masama lang ang loob niya. Naintindihan mo naman yun, di ba? At huwag mong sisisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa nangyari. Ha? Oh. Teka, kukuha ako ng gamot. Lalagyan ko yung sugat mo, ha? Sige, sandali.
Nag-aasawa kasi mama. Ko. Gusto ko sakit. Baby ko. Baby ko. Baka naman nananaginip ka lang, Apo. Hindi po, Lola. Totoo po talaga. Puno nga po yung putik yung paano ng bata eh. Putik! Opo, Lola. Tapos po, di ba pagsilip ko sa ilalim ng kama, bigla pong tumakbo dun sa pintuan. Pero wala naman po ibang tao dun eh. Ano ba naman yung kinekwento mo? Nakakatakot naman yan. Ma, ba't kayo matatakot? Apo niyo yun. Anong sabi mo, Agnes? Totoo yung sinasabi ni Buboy. Si Grace yun. Si Grace? Paano si Grace? Ma, nandito pa siya. Hindi pa niya tayo iniiwanan. Kasi dinalaw din niya ako kagabi. Nakita ko rin siya. Si Grace. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Masakit para sa ating lahat ang nangyari. O baka naman sa tindi ng depression mo, baka naman kung ano-anong nakikita mo, naririnig mo. Grace! Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Si Grace, nandito pa siya. Hindi na tayo iniiwan. Grace! Grace! Agnes, kailangan tanggapin natin ang totoo. Wala na si Grace. Ma, nandito si Grace. Nandito siya. Alam ko, kaya paniwalaan niyo ako. Sa ginagawa mong yan, hindi matatahimik ang kaluluwa ni Grace. Matatahimik lang siya kung matututunan natin tanggapin na sumakabilang buhay na siya.
nagsasabi sa inyo, nandito pa si Grace. Si Grace, yung apo nyo. Nandito, Ma. Hindi niya tayo iniiwan. Nandito lang siya. Kailangan tulungan mo ang sarili mong mag-move on. Baka makatutulong kung aalis kayo sa bahay na ito. Kayo ni Buboy. Hindi ako aalis dito, Ma. Kahit anong mangyari. Dito lang ako. Hindi ako aalis. Gusto nyo? Si Buboy, isama nyo. Inyong-inyo na. Huwag mo sisihin ang sarili mo sa nangyari sa anak mo. Aksidente yun. May mga pangyayaring mahirap ipaliwanag. Pero lahat yun may dahilan. Isipin mo na lang na sa kabila ng trahedyang ito, kailangan magpatuloy ang buhay. Kailangan ka pa ni Buboy. Kailangan ka ng anak mo. Hindi. Hindi. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, dahil sa kanya, ayoko siyang makasama. Ayoko na, Ma. Ayoko na. Ano ka? Hindi ko naman po sinasadya eh. May inaabot lang po ako doon sa loob ng drum. Nadulas po ako. Sorry po. Puro sakit na lang ng ulo binibigay mo sa amin. Wala ka nang ginawang tama. Agnes, humihingi na ng tawad ang bata. Tawad? Ma, lahat ba ng bagay pwedeng ihingi ng tawad? Mababalik ba nun ang buhay ni Grace? Ang mama mo talaga. Hayaan mo na siya. Ikaw naman kasi. Hindi ka nag-iingat. Ayun, munti ka na tuloy malunod doon sa drum. Hindi naman po kayo may kasalanan, Lay. Si Grace po. Ano? Si Grace? Opo, nakita ko din po siya. Siya po yung nagtulak sa akin din sa loob ng drum. Apo, sabihin na natin na totoo na nakita mo si Grace. Eh, bakit niya gagawin yun sa'yo? Bakit gusto niyang mapahama ka? Siguro po, dahil ako po yung may kasalanan nung nangyari sa kanya. Eh, bakit hindi mo niya sinabi sa mama mo? Hindi naman po siya naniniwala sa sinasabi ko eh. Di na lang po yung bali. O ano sabi? Paano daw natin makakausap ang kaluluwa ng kapatid ko? Sandali lang, matatapos na to. Ako nang bahala sa mga agdila. Madami kami noon. Para mas effective natin makausap ang ghost, kailangan natin ng importanteng gamit ng namatay. Ako nang bahala doon.
Alam ko na kung anong gagamitin natin. Malapit na to. Simulan na natin. Habang wala pa yung mga lola at mama ko. Sige, simulan na natin. Tawagin mo na kapatid mo. Grace? Nandiyan ka ba? Ayoko na, boy! Ikaw na dyan! Boy! Boy, hindi pa tayo tapos! Hindi pa natin nakakausap! Yung kapatid ko! Grace? Ikaw ba yan? Kung hindi ikaw si Grace, sino ka? Mga bata! Ano nangyayari dito? Si Buboy po, kinakausap ang kapatid niyang patay. Sige po! Tinakot mo naman ako, apo ko. Kala ko kung ano na nangyari sa'yo. Okay na po ako na. Huwag na po kayo mag-alala. Alam mo, ikaw, puro sakit ng ulo binibigay mo sa amin. Puro problema. Mabuti pa, i-impake mo lahat ng damit mo, ha? Sumama ka na sa lola mo, doon ka titira. Ma, hindi ko naman po sinasadya eh. Gusto ko lang naman po makausap si Grace. Anong sabi mo? Gusto ko lang naman po mag-sorry sa kanya. Pero hindi po si Grace na nakakausap niyo. Hindi po siya nandito. Hindi si Grace. Hindi po, Ma. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Hindi po. Si Grace, ma, Umalis na po tayo dito. pakinggan mo, si Grace. Sumama na po kayo sa amin. Hindi. Ma, Ma, hindi po siya. Hindi po siya si Grace. Hindi po siya si Grace. Hindi po siya si Grace. Huwag mo na yung sumunod. Hindi po. Hindi ko anak yan! Agnes, ano ba? Hindi ko naman anak yan eh. Bakit hindi natin sabihin na totoo, ma? Ma, sabihin mo na ang totoo. Halika, halika. Gusto ko malaman mo to. Hindi kita anak. Iniiwan ka sa akin ng tatay mo dahil sa kangangahang ko. Pumayag ako. Pinalaki kita. Tinuri kita parang anak. Kaya iniwanan ko si Grace. Hinahanap kita. Hinahanap ko. Sana buhay ang anak ko. Sana buhay si Grace. Ma. Dapat hindi ako umalis. Hindi ako dapat umalis. Ang baby ko, hindi ko na makikita, Ma, ako ang paniwala mo. Nakakausap ko si Grace. Nakakausap ko yung anak ko. Si Grace. Hindi, Mama. Nakinig ka sa akin. Nakikita ko si Grace. Nakakausap
pupunta? Kahit saan po. Ayoko na po dito eh. Apo, huwag mong sabihin yan, ha? Naiintindihan kita. Alam ko masakit yung narinig mo. Pero huwag mo naman dalhin ang sarili mo sa kapahamakan. Kaya po pala, lagi siyang galit sa akin. Kaya po pala, paborito niya si Grace. Kasi hindi niya ako tunay na anak eh. Hindi totoo yan, Apo. Hindi totoong hindi ka minahal ng mama mo. Siya ang nagpalaki sa iyo nung baby ka pa lang. Itinuring ka niyang anak. Minahal ka niya na parang panganay niya. Hindi ko naman po yun nararamdaman eh. Hindi mo nga yan mararamdaman dahil lumalaki ka na. Nagkakaroon na kayo ng konting hindi pagkakaintindihan. Pero nangyayari naman yan sa lahat. Pero ako ang paniwalaan mo. Anak ang pagmamahal niya sa iyo. Alam yun ng mama mo. Kaya lang, sobra lang sumama ang loob niya dahil sa nangyari kay Grace. Huwag ka na mag-alala, ha? Kakausapin natin ang mama. Pupunta tayo sa probinsya. Tayong dalawa. Iiwanan natin siya dito. Baka mas mabuti pa yon para mapag-isa siya. La, hindi po natin siya pwedeng iwanan dito. Bakit? Delikado po si Mama dun sa multo. Nananakit po yung multo. Baka po mapaniwala si Mama na si Grace ngayon. Kailangan po natin siyang bantayan, Lola. Mawag niya naman ako tignan na parang kinasusuklaman niyo ako. Anong klase kang ina? Walang kwenta. Kaya nga ako nawala ng anak eh. Wala akong inatupag kundi yung trabaho. Kinalimutan ko yung anak ko. Kaya ngayon, wala na siya. Hinahanap-hanap ko. Ginawa mo makakaya mo para buhayin ang mga anak mo. Walang may gustong mawala ang isa sa kanila. Pero nawala pa rin yung bunso ko, Ma. Nawalan ka ng isang anak. Huwag mong hayaang mawala ang isa pa. At huwag mong sabihin sa akin na hindi mo minahal. Itinuring na parang anak si Buboy. Dahil alam kong totoo. Kaya mo siya hinanap. Sumugod ka sa gitna ng bagyo. Dahil ayaw mo mawala si Buboy sa'yo. Dahil minahal mo siya na parang anak mo. Pero ang kapalit na nawala rin si Grace sa akin. Mahal ni Grace ang kapatid niya. At kung makakausap ka lang niya, sasabihin niya sa'yo na huwag mong pababayaan ang kuya niya. Dahil mahal na mahal ni Grace ang kapatid niya. Mahal niya si Buboy. At kailangan ka ni Buboy ngayon. Kailangan ka niya.
Mama, sasama ka? Kailangang tanggapin ko na sa puso ko na wala na talaga si Grace. Tsaka kailangan mo ko, di ba? Anak? Kahit nasa abroad si Grace ngayon, tiyak masaya na siya. Nagkasundo na ang pinakamamahal niyang tao. Tayo na. Tayo na.